Last Saturday, I have a 42-year-old patient. Nag-collapse, nasugod sa emergency room. And he did not make it. Pagpasok ng New Year, sumasakit na ang dibdib. Ang sabi ng wife, napagod lang. Kasi nga, nag-prepare. Maraming bisita. Marami ding nakain. Sabi ng mga anak, magpahinga lang muna. But, last Saturday, he collapsed. So, yan ang topic natin ngayon. 5 simptomas na dapat malaman ninyo na baka delikado at may mangyari sa inyo. So, ito po ang ating day 6 ng 365 days Journey to Health. Number 1 na simptomas ay chest pain. So, common na common, di ba? Sakit ng dibdib. Madami ay nagpapa-check up sa clinic, masakit ang dibdib. Marami nang nadadala ng emergency room, masakit ang dibdib. Pero, madami din ang hindi nagpupunta at hindi nagpapa-check up kahit sumasakit na ang dibdib. So, ano ba yung character ng pain sa chest na baka puso na ito? So, number 1, kung ito ay effort-related, kapag may ginawa ka, bumibigat. Dati kaya mong maglakad, ngayon, konting lakad, masakit na ang dibdib mo. Dati, pag naglalakad, sumasakit ang dibdib mo. Ngayon, maligo ka lang, sumasakit na yung dibdib mo. Tapos, later on, patindi ng patindi yung chest pain, kahit hindi ka na gumagalaw, nakapahinga ka lang, bumibigat na siya. At ang character niya is talagang heaviness. Sabi nga, may nakadagan na hollow blocks o may nakaupong elepante sa dibdib. So, ito yung tinatawag na chest pain na pwedeng heart attack na pala. So, ano ba yung kasama ng chest pain? Merong pagpapawis ng malamig. May nakita akong patient, basang-basa ng pawis yung damit niya nung sumasakit ang dibdib niya. Nangangapal yung jaw dito. And then, namamanhid ang left shoulder. At may kapos na paghinga. So, pag naramdaman ninyo ito, senyalis na po yan. Baka atake sa puso. And did you know na ang atake sa puso, base sa data natin, 12,000 mahigit sa population natin ay namatay gawa ng heart attack last year. 12,000 dahil inignore nila. Alam nyo ba na meron tayong 90 minutes na kailangan makita agad tayo ng doktor at mabigay yung treatment kapag may atake sa puso? 90 minutes, isa't kalahating oras lang po. After 90 minutes, tulad ng pasyente ko, tumagal na 3 araw. Pwede ka na mag-collapse at pwede mong hindi ka mag-survive sa iyong heart attack. So meron tayong tinatawag na heart is muscle and time is muscle. So, kailangan ma-survive ng muscle ng puso natin yung atake. And every minute na mawabawasan, yung chance mo ng survival, bumababa din. So, definitely, kailangan makita agad kayo ng inyong doktor. Lalo na kung pabalik-balik yung inyong chest pain. Akala ng iba, reflux lang. Yung iba naman, stress, lilipas lang yan. Pero hindi pala. So, next na simptomas ay severe headache. Masakit na ulo. Hindi siya simpleng sakit na ulo. No? Diba, naalala niyo yung commercial dati? Sakit na ulo ko, parang binibiyak. Diba? So, worst headache of your life, parang siyang thunderclap. Isang snap, sakit. Naglalabo ang paningin, pwede nagsusuka, naninigas ang batok, check up na kagad. Don't wait for 3 days and above para lang ma-check up. Basta ganong klaseng headache. I have a patient na nakita ko sa ER just the other day lang na talagang masakit yung ulo niya, nag-headache siya. And then, ang maganda sa patient natin, nagpupunta agad siya ng hospital. And
Luckily, I was in the emergency room and nakita ko siya personally. And we did the workup. We did an imaging, we did an MRI, and we ruled out any yung delikadong cause like aneurysm, stroke, na-rule out namin yan. Kasi, yun po ang pwedeng mangyari. Kapag severe headache, may kasamang paglalabo ng mata, masakit ang batok, nagsusuka, baka pwedeng stroke yan, pwedeng aneurysm, pwedeng subarachnoid bleeding. So, ito po ay mga delikadong condition na kailangan ng medical attention. And kung stroke yan, kung merong 90 minutes sa puso, may 90 minutes din sa brain. Sa bawat minuto na mababawasan yung maagapan na madidelay yung treatment, malaki yung chance na magkaroon ka ng debilitating disease. Ibig sabihin, pwedeng manghina yung kabilang side ng katawan mo at pwedeng hindi ka na mag-recover. And mahirap yun. Lifetime lifetime na komplikasyon. So, wag lang sa pain reliever. Pagka medyo alarming na, punta kayo sa doktor po ninyo. No? And, pangatlo, unexplained weight loss. Bumababa ang timbang. I've seen patients, sinasabi na, Doc, parang pumapayat ako. And then, tinitingnan ko yung ID. Asan yung picture nyo dati, tsaka ngayon. Pangalawa, yung size ng damit niya. Kung maluwag na yung damit niya ngayon. And pangatlo, yung talagang actual weight. So, yun yung tinitingnan natin. And then, tinatanong natin yung symptoms niya. May problema ka ba sa pagdumi? Sa pag-ihi? May paninigarilyo? So, yung mga ganong klaseng tanong, bine-verify natin yan sa history ng patient. And, if you lose more than 5% of your body weight in 5 months, na hindi ka naman nagda-diet, sana all nagda-diet, so, it's a red flag. Medyo delikado na yon kapag nag-lose ka ng 5% of your body weight in 6 months. So, kung 100 kilos ka or 100 pounds, nawawasan ka ng 5%, red flag yan. Pwede siyang, huwag naman sana, pwedeng malignancy or cancer. Baka may diabetes ka, kaya bumababa ang timbang mo. Hyperthyroidism, pwede rin po. Tuberculosis, HIV, pwede rin siya, no? Depression, pag ang isa ay depressed, bumabagsak din ang timbang. Pero yung iba naman, kain ng kain. So, pag nag-lose ka ng ganong klaseng timbang, may pasyente ako, 15 kilos in 3 months. So, any sign pa lang, check up na. Kasi baka mamaya, it is a malignancy. For example, yung patient ko, kung na-check up agad siya sa agad-agad, no, 5 kilos pa lang, hindi niya nintayin mag 15 kilos, it turned out na stage 1 colon CA. Kung stage 1 colon CA, 90% kayang gamutin. Pero kung stage 3, 40% na lang po ang survival nun. So, again, we do some imaging and history taking. Pangapat na simptomas na kailangan malaman at magpakonsulta ay shortness of breath. So, kapos huminga, naglalakad, kapos huminga, dati kayang umakyat ng hagdan, ngayon hindi na. So, kapag nararamdaman ninyo yon, o kaya pag nahihiga, nalulunod. Hindi kayang tumagal ng nakahiga, o kaya kung mahiga man, 3 yung unan. May patient ako, ganyan matulog. Kasi pag nakahiga siya, nalulunod siya, so nakaganyan siya. So, ito yung mga red flag. Kapag ganyan, you might be suffering from a heart failure. Kapag ganyan po. And pag heart failure, kasama na po ang puso. Kung may kasamang ubo, it could be what we call parang pneumonia or lung disease, asthma, or COPD kung ikaw ay smoker. So, ito po yung mga kondisyon. So, in fact, 670 ang namatay last year gawa ng pulmonary embolism. Nag-blood clot sa lungs. So, hindi siya biro. Okay? So, it's also a life-threatening disease. And, panglima, abdominal pain with red flag. So, ano ba yung red flag na yan? Lahat naman sumasakit ang tiyan. Kabagan ka man, or sinisikmura. So, meron pa tayong tinatawag na abdominal pain with red flag. So, ano yung sinasabi nating red flag?
Kasi normal naman na sumakit ang tiyan. Pero yung red flag, ito yung severe pain. Ibig sabihin, hindi ka na makatayo sa sakit ng tiyan mo. Namimilipit ka na. Red flag yan. Pangalawa, kung yung sakit ng tiyan mo may lagnat, red flag po yan. Baka appendicitis yan. Or pamamaga ng abdo, ng gallbladder ninyo. Next, may kasamang pagsusuka or pagtatae. Red flag po yan. At worst, kung may blood doon sa suka ninyo o yung sa dumi ninyo. And then yung hindi nawawala na pain, halos tuloy-tuloy na siya. And then may pagtigas ng tiyan, red flag po yan. Pag rigid abdomen, maubo ka lang, masakit na, it's a surgical abdomen. And yung hindi ka mautot, hindi ka makapagdumi, pero sakit na sakit ang tiyan mo, red flag po yan. Baka may obstruction. So ito yung tinatawag nating abdominal pain with red flags. So pwede siyang infection tulad ng appendicitis or cholecystitis. Pwede siyang ulcer kung may bleeding. Pwede siyang obstruction, bowel obstruction kung hindi ka madumit, hindi ka mautot. Or sa kababaihan, pwede namang ectopic pregnancy. Sa mga malakas uminom ng alak, pancreatitis. So ito po yung mga kailangan makita agad ng doktor at huwag nang hintayin na maglalala pa. Yung sabing, lilipas lang yan. So, ito po yung ating mga 5 simptomas. So, let me tell you something. So, every week, nakakakita tayo ng mga pasyente and buti naman, nalulunasan natin agad. Pero may mga cases din na masyadong matagal, hinihintay pa nila na grumabe yung kondisyon. So, wag nating hintayin na maging ganon yung ating kalagayan. So, kung ikaw ay may chest pain, severe headache, weight loss, hirap na paghinga, o masakit na tiyan na may red flag sign, huwag na kung mag-atubili na magpakonsulta sa pinakamalapit na inyong clinic. So, kung kayo ay relate, send yung video sa inyong kamag-anak, sa inyong relative, sa inyong mga mahal sa buhay, sa inyong mga relative abroad. Pakisend sa kanila para naman maging warning, mapaalahanan sila sa kanilang mga simptomas. So again, Dr. J po, ang inyong internist cardiologist para sa ating health journey 365, day 6 of 365 health journey to health.